Kamusta? Ako ang sekretarya ni Boss Lou. Ako na lang kaya. Ah, hindi ba't weekend ngayon? Ang galing naman ng sekretaryang ito. Payat naman tingnan pero ang bigat-bigat pala. Diyos ng yaman, sa iyo na nakasalalay ang perang ito. Napaka-importante talaga nito para sa akin. Please, please. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Hello, ang kape mo. Narito, may 5 milyon. Sana umalis ka sa anak ko. Sino yun? Ang yaman naman. Hindi mo ba alam? Nanay ng Beijing Lu Xiao. Ito na yata ang pangatlong babae ngayong buwan na nakita ko. Tinutulungang ayusin ng nanay para sa anak niya. Ganun ba? May ideya na ako. Gusto kong ipahayag ang relasyon namin ni Lucy Chu. Tapos na. Naku, may girlfriend na pala si Zichu. Ang laki-laki na ng batang yan, ni isang lamok na babae, ay hindi pa nadadala dito. Anong media naman ito? Nagkakalat ng sismis? Totoo, kumakalat na bading daw ang kuya ko. Tumahimik ka. Malinis ang buhay ng kuya mo, hindi tulad mo. Ngayong buwan, 3 babae na ang inayos ko para sa iyo. Kung makikipag-ugnayan ka pa sa mga babaeng yan, wala kang allowance sa susunod na buwan. Paano mo nalaman na yung babae ng kuya ko ay hindi ganoon? Nakita mo na ba? Mukhang mabuting babae. Totoo pala, ay nagbago na talaga ang kuya ko. Aling Wang, imbestigahan mo ang babaeng ito. Sage, ma'am. Ipapakita ko sa inyo ang kakayahan ko. Hindi kaya masama ang ginagawa ko. Wala akong pera para sa lola mo. Kung magaling ka, ikaw na ang magnakaw o mangholda. Pero may sakit na ang lola ko ngayon. Sa lola ko talaga ang bahay na ito. Ipagbili mo na lang. Huwag mong isipin ang bahay na ito. Wala kang pag-asa. Para sa kapatid mo ang bahay na ito pag nag-asawa siya. Ed, matanda na ang lola, bakit papapagamutin? Kayong mga... Hindi naman siguro masama. Kasi ninakaw pa niya ang unang halik ko. Kung ano man, babayaran ko na lang siya pag nagkapera na ako. ₱5 milyon. Malapit na, malapit na. Darating na ang pagkakataon para yumaman ng isang gabi. Payag ka ba? Makakasalan mo ba ang anak ko? Gusto ko. Ay naku, ha. Ano nangyari? Ay naku, ayos na ayos. Tita, nagde-date pa lang kami. Masyadong mabilis ang kasal, baka hindi tama. Sa mga kabataan ngayon, uso ang flash marriage. Tita, pakinggan mo ako, tingnan mo ako, ordinaryo lang ang itsura ko. Pagkaraniwan din ang kalagayan ng pamilya ko. Para kay hilo na ganoon ang estado, hindi ako bagay. Huwag kang mag-alala, ang pamilya namin ay pinahalagahan ang pagkatao. Nasuri ko na ang iyong datos, mahusay ka sa pag-aral at mabuti ang ugali. Matulungin. Naku. Yelu, alam kong tiyak na ayaw mo rin. Magpakasal sa akin, di ba? Kaya ano sa tingin mo? Ipaliwanag mo.
Sa tingin ko rin. Tama ang sinabi ng nanay ko. Ang kasal ay talagang isang magandang pagpipilian. Kung ikakasal kayo, wala akong may bibigay na maganda. Ito ay ituturing na dote. Narito ang cash na 1 bilyon. Ang 500 milyon na ipinangako sa iyo ay kasama na rito. Ang gintong bar ay nagkakahalaga ng 1 bilyon at ang mga ari-arian na ito. Mga ilang daang ngunit, sa hinaharap ikaw ang mag-ipon ng upa. Sa isang ito lang, mapapagamot na ang lola. Nanay, hindi namin kailangan ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, Ano? Dahil ba sa pera ng pamilya namin kaya mo ako pakakasalan? syempre, hindi. Anak, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ganoon si Chochu, Kung gayon, ito muna ang kukunin ko. Sa hinaharap ay sa iyo na ito lahat. Tama, uwi tayo para kumain ng gabi. Ang matandang puno ay namulaklak na rin. Kung gayon, maghiwalay na lang tayo. Ikaw ang nagsabi kaya hiwalay tayo. Kahapon gabi, ikaw ang gustong magpahayag ng relasyon. Ikaw rin ang nakipagkasal sa akin. Wala akong magawa, napilitan lang ako. Dahil ikinasal na tayo. Kailan tayo maghihiwalay, ako ang magsasabi. Linchu. Ngayon, nasiraan ka na. Sakay na. Oh, yung mauna na ako sa trabaho. Imbestigahan kung bakit kailangan ng pera ni Madam. Madam. Pasensya na. Ayos lang. Chew, type mo to? Wag na, siya. Sikat na bookworm sa department, puro aral lang. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Chaching. Pakasalan mo ako. Hindi. Boss, di pa tayo nagkarelasyon, kasal agad. Chachu, huwag kang mahiya, alam ko. Matagal mo na akong gusto. Kailangan mo ng pera, di ba? Sabi ni Mama, pag nagpakasal tayo, 100K ang bigay namin. 0K ang iwan ko sa'yo. Pa sa babi natin. Ay hindi, boss, nagkakamali ka. Kailan ako naging crush sa'yo? Masipag ka, araw-araw naglilinis. Tumutulong ka magpunas. Ginagawa ko lang ng kusa. Noong 1 linggo, nilibre mo ako ng kape. Malapit na mag-expire yung coupon, ilibre ko na lahat. Di ba?
Boss, Mali ka talaga. CJ, kahit mali, pakasalan mo pa rin ako. Yan ang pinakamaganda. Chochu, huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakait. Sa lola mong pabigat. Sa magulang mong pabor sa lalaki. At sa kapatid mong tamad. Pag nagpakasal tayo, layasan na natin sila. Chaching, pakasalan mo ako. Pasensya na, boss. may asawa na ako. Linchu. Huwag kang magmalaki. Tingnan mo sarili mo. Sa kalagayan mo, sinong lalaking bulag ang magkakagusto sa'yo? Ako yung bulag. Na nagpakasal kay Linchu. Saan nakuha ni Linchu? Ang gwapo at klase na asawa? Halatang hindi ordinaryo. Ako yung bulag. Na nagpakasal kay Linchu. Nakita mo na ba? Linchu, puta ka. Paano mo nagawa na magtaksil sa akin? At magpakasal sa ibang lalaki? At saka, saan siya nakahihigi sa akin? Manager, baka gusto mong kumuha ng salamin. At tingnan mo ang sarili mo. Hahamakin mo pa ako? Ngayong araw na ito, hindi ko palalampasin kayong dalawang hayop. Linchu, tinanggal ka na. Manager, Hindi ikaw ang may karapatang magtanggal sa kanya. Assistant Dong, tawagan ng coffee shop na pinagtatrabahuan ni Mrs. Tanggalin ang manager nila. wag na lang kaya. Anong huwag na? Hindi pwedeng hayaan na lang to. Ako si Zhang Dabao. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa tindahang ito. Nakita ko na pati ang head ng head office. So, paano ka lang sa isang tawag, magtatanggal sa akin? Anong pagpapanggap yan? Linchu, baka pwedeng humingi ng tawad ang asawa mo. Sa manager. Nga, Chochu, kailangan mo talaga ng pera ngayon. Napakahalaga talaga ng part-time job na ito para sa'yo. Ang pagpapakumbaba ng walang katapusan, paghamak lang ang kapalit. May nakaupo na rito. May nakaupo na rin rito. Hindi mo ba nakikita? Umupo ka. Salamat. Ang pagpapakumbaba ng walang katapusan, paghamak lang ang kapalit. Hello, Manager Wang? Sangdabao, tinanggal ka na. Ano? Tinanggal ako? Mali po ata kayo, ako po ito. Sino ba talaga ang asawa ni Linchu? Isang tawag lang, natanggal talaga ang manager. Linchu, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kanina lang. Nagbibiro lang ako. Haha. Biro lang yon. Hahaha. Ang biro mo. Hindi naman nakakatawa. Mga kaibigan, si Linchu mayong araw ay nag-resign na. Luzichu, parang nagkita na tayo dati. Linchu, may amnesia ka ba o di kaya prosopagnosia? Wala akong ganoon. Eh di hindi tayo nagkita. Ay. Nga naman. Ang ganda-ganda ni Luzichu. Kung talagang nakita ko yon, siguradong hindi ko makakalimutan. Pero posible rin na noong college ako. Wala akong pambili ng salamin, malabo ang mata ko, baka. Noon ko siya nakita. Ano pang hinihintay mo? Umalis na tayo. Halika na.
Luzichu, masaya ako na ipinagtanggol mo ako. Eh bakit mukha ka pa ring malungkot? Kaso, napakahalaga talaga ng kitaang iyon para sa akin, ako. Pasensya na. Hoy, may nangyari ba sa lola ko? Pupunta na ako dyan. Hindi po, MS Lin, ang asawa nyo. Ang nagbayad ng lahat ng gastos para sa lola ninyo. Ayusin namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Salamat, maraming salamat po. Sir, nalaman na namin, kailangan ng pera ni Maam. Mukhang may sakit ang lola ni Maam. Ikaw na ang bahala, hanapin mo ang pinakamagaling na doktor. Luzichu, salamat sa'yo. Bilang asawa mo, trabaho ko yon. Pero, hindi ba peking kasal lang tayo? Ang marriage certificate natin, lehitimo yon sa batas. Sinasabi mong peke ang kasal natin. Parang minamaliit mo ang batas ng bansa. Hindi. Nagpapasalamat lang talaga ako, huwag kang mag-alala. Babayaran ko kaagad ang pera mo. Kadalasan, pag nagpapasalamat, hindi lang dapat sa salita. E di, libre kita ng pagkain. Heto na. Sabi ko sa inyo, itong malatang to ang paborito ko. Tikman mo nga. Kumusta? Masarap ba? Masarap naman. Order ako ulit. Boss, dagdag pa nga po. Yung sobrang anghang at maanghang. Alam mo, yung sobrang anghang at maanghang nila. Pinakamasarap yon. Gusto mo subukan? Pwede naman subukan. Ano nang nangyari? Naanhangan ka ba? Hindi. Sir Lu, ako na lang kaya ang kakain yan? Assistant Dong, gusto mo rin? Orderan na lang kita. Hindi na. Akin na lang yung kay Sir. Ha? Okay lang. Hindi pa ako busog. E di order ako ulit. Boss, Doktor, Ang pasyente ay may acute gastroenteritis na nagdulot ng mataas na lagnat at pagkahimatay. Mag-iwan kayo ng isa para magbantay. sige, pasensya na Luzichu. Talagang hindi ko alam, hindi ka pala makakakain ng maanghang. Bakit ka nagpilit? Medyo mainit pa rin. Bakit hindi mo siya pinigilan kanina? Pinigilan ko. Ayaw niyang makinig. Hindi ba nagsalubong ang mga mata ko kanina? Siguro hindi, pero may sakit pa rin ang presidente. Hindi kaya masama ito? Ano ba ang alam mo? Nagmamadali pa naman akong magkaroon ng apo. Tama. Para kung may papasok, hindi magkakalat. Masarap sa hawak. Linchu, maghihiwalay din kayo niya balang araw. Huwag kang masyadong magwala.
Parang mas lalong umiinit siya. Nadaan lang kami, nadaan lang. Nadaan lang din ako. Kuya, ang wild mo sa unang kasal mo. Parang katulad ko na, hahaha. Nagkakamali kayo, tinutulungan ko lang siyang magpababa ng lagnat. Pagpapababa ng lagnat o pagpapababa ng libo? Hindi namin alam, hahaha. Gago, akala mo ba katulad ka ng kuya mo, palipat-lipat ng babae? Bawat buwan, ilang babae ang inaayos ko para sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, kung ulitin mo to, hindi na kita tutulungan. So yung mga babaeng pinaalis ni nanay lahat. Kay Luzichu pala. Ma, hindi ba tungkol sa kuya ko yon? Huwag mo nang ilabas ang sikreto ko. Anong mga magagandang kaibigan mo? Pwedeng ipakilala sa akin. Lucy Cheng. Lumayo ka sa asawa ko. Ano? Sinabi ko, huwag kang lumapit ng ganoon sa kanya kapag nagsasalita. Hindi ba kuya, nagsiselos ka pa rito? Sa asawa mo? Wala akong interest. Hoy, Ang binook mong private room sa bar, wala ng pera sa account. paano nangyari yon? Nagkakamali kayo. Sa card na yon ng kuya ko, milyon-milyon ang nakalagay. Pero kanina lang, inilipat lahat ni President Lu ang pera. Ha? Chochu, kaya ngayong gabi. Ikaw na ang bahala kay Zichu. Huwag kayong mag-alala tita, kasalanan ko naman talaga ito. Sige, pasok na kayo. Matutulog muna ako sa guest room. Kung may kailangan ka, tawagin mo ako. Sandali. Gusto kong maligo. Pero hindi pa gumagaling ang sakit mo. Hindi ako makatulog kung hindi maliligo. Sige, bubuksan ko ang tubig. May sakit pa ako, baka masyadong mainit ang tubig. Baka himatayin ako at delikado. Ano nang gagawin natin? May lalaking katulong ba kayo? Sabihin mo sa mayordomo, bakasyon ang mga katulong ngayong gabi. Nagbakasyon na silang lahat para magpahinga. Tutulungan na lang kita. Gusto mong mang-asar? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tingnan mo na lang ako mula sa labas. Para di ako magkaproblema. Huwag kang tumingin ng bastos. Aray, Ayos ka lang ba? Ang contact lens ko. Ikaw ba yan? Ang bango niya, parang may espesyal na kapangyarihan. Nakakabighani. Pasensya, may tatawag. Linchu, saan mo itinago ang matandang yon? Naku, nakakainis ang batang to, pagbalik niya. Makikita niya ang gagawin ko. Batang to, ikaw ba ang nagtago sa lola mo? May sakit ang lola ko. Kailangan niyang magpagamot. Magpagamot. Huwag mo kaming lokohin, alam namin ang balak mo. Akala mo, sayo na ang bahay?
Hindi ko naman iniisip yon. Matapang ka pa. Babalikan kita, dalhin mo agad ang matandang yon. Ibigay mo sa akin para may pasa ang titulo. Pag nabenta ang bahay, pambayad sa kasal ng kapatid mo, baka mamamatay siya. Tiyak na hahasyan ng tito mo ang bahay. Kayong mga tao. Kayong mga walang puso. Nanay mo ako, paano mo ko kinakausap? Nanay, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Kuhanin na lang siya ni Sanglausan sa kabilang bahay. Sapat na ang 500,000 para sa bigay kaya. Ano nang sinasabi mo? Boss Lou, may lagnat ka pa, at uwi lang naman ang asawa mo. Siguro naman ayos lang. Sigurado ka? Umuwi na tayo. Nanay, sapat lang talaga ang scholarship ko para sa tuition. Wala na talaga akong pera. Pag-aral ng pag-aral, ano ba ang silbi ng sobrang pag-aral? Sa huli, mag-asawa ka rin naman. Tignan mo yung mga tao sa probinsya natin, mga bata sa edad mo. Sino ba ang hindi nagtatrabaho para kumita? Sabi ko sa'yo, ngayon, sumama ka sa akin pauwi. Tara, huwag. Yan pala ang nanay ni Linchu. Kaya pala nagpupursig siyang mag-aral. Kung hindi makakuha ng scholarship si Linchu, sa itsura ng mga magulang niya, hindi nila babayaran. Ang tuition niya, tama. Tumawag ng pulis, dumating na ang pulis. Bilis, bilis. Buisit na bata, binabalaan kita ngayon. Mag-drop out ka at umuwi ka sa amin. Narinig mo? Nandito na si Boss Lou. Buisit na bata, tatakas ka pa? Ano ba ang mali kay Sanglausan? May kotse, bahay, at pera. Tiyuhin pa niya ang head ng seguridad ng Lu Group dito sa Rongcheng. Kilalang kilala siya. Walang utang na loob. Tama na, huwag nang makipagtalo sa kanya. Sabi ni Sanglausan paparating na siya. Ara na. Tara, tara na. Luzichu, maaari mo ba akong iligtas? Banso. Nandito na ako. Huwag mo akong hawakan. Sabi ko sa'yo, asawa ko ang presidente. Ng Lu Group, si Luzichu. Asawa mo ang presidente ng Lugru? Ako ang lolo ng presidente ng Lugru. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba? Naghahanap ka ng gulo? Chachu. Ligtas ka na. Luzichu, buti na lang dumating ka. Akala ko hindi ka na darating. Ito. Sino kayo? Nagpapasok kayo sa bahay ng walang paalam. Ano ang trabaho mo? Ako ang asawa ni Chachu. Aasawa? Buisit na bata. Aano to? Walang pahintulot mula sa amin. Paano ka nakapag-asawa ng basta-basta? Ama, kung gusto mong pakasalan ang anak ko, bigyan mo muna kami ng 50,000 dote. Nga. 1,000,000. Bibigyan kita ng 1,000,000. Pero mangako ka sa akin sa susunod. Huwag mo nang apihin si Chachu. Sek. Pwede kong ibigay sa inyo ang 1,000,000 pero gusto kong putulin ang relasyon natin. Ano? Tol, ikaw, nagmamalaki ka na ba? Tol, ano naman yan, Liuzi? Nangako ka sa akin. Ay, tumahimik ka. Kung ganyan ka pala kalakas ang loob, masyadong mura ang 1,000,000. 5,000,000, kunin mo na ang ate ko. Tama ang sinabi ng anak ko. Hindi madali ang pagpapalaki namin kay Linchu. Kulang ang 1,000,000. 1,000,000 lang. Kung ayaw ninyo. Ngayon pa lang, wala kayong makukuhang kahit piso. Ate, bakit ka kumakampi sa kanila? Kasal na kami ni Luzichu. Ako ang kanyang asawa, siya ang aking asawa. Ayon sa sinasabi ninyo, kami ang mag-asawa, kami ang pamilya. Kung hindi kayo papayag, i-report ko na lang ito sa pulis. Sige. 1,000,000 na lang. I-transfer na natin ngayon. I-transfer na ngayon.
Okay lang. Nandito naman ako sa susunod. Hindi ako masyadong nalulungkot. Ang araw na ito, ang tagal ko nang hinihintay. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na lang. Magandang umaga, Ma'am. Ano nang nangyari? Kahapon wala talagang tao. Ngayon, bigla na lang ang daming kasambahay. Saan sila galing? Ma'am, handa na ang almusal. Hinihintay na kayo ng amo para kumain. CJ, Ayos, mukhang madaling magkaanak ang Ma'am. No, Naywang, baka marinig ka ng Ma'am. wow, ang sarap naman ng almusal. Ano ng problema? Ayaw mo? Papalitan natin sa kusina. Hindi. Paborito ko lahat ito. Hindi ko alam kung ano ang unahin. Subukan mo lahat. Halika. Salamat. Saan ka pupunta? Ihatid na kita. Pupunta ako sa Hope Road para magtrabaho. Medyo malayo. Sama na tayo, magkadirekta lang naman. CJ. Nasa silangan yung isa. Yan ba ang magkadirekta? Ihatid muna natin si Mrs. sa opisina. Sige. Ang ganda-ganda niya talaga. Sabi nga nila pantay-pantay ang Diyos. Pero bakit ganun? Maganda ang itsura, mabait ang ugali, maganda ang puso. At napakasagana pa. Tapos ka na ba tumingin? Hindi pa. Hindi. Hindi kita tinitingnan. Yung quotes to, tinitingnan ko. Ang ganda talaga ng kotse na to. May lisensya ka ba? Meron, bakit? Sino? AMM? Sandali, iwan mo tong kotse kay Mrs. Ipatawag mo yung driver, magpadala siya ng isa pang sasakyan. Sige. Teka muna. Hindi ba masyadong maingay to? Hindi naman. Ordinaryong nili lang to, hindi naman mahal. President, Bentley po yan. Huwag naman po kayong nagsisinungaling. Teka. Sa'yo na tong kotse. Kung ayaw mong magmaneho, tawagan mo lang ako, susunduin kita. Sa Souths Group ka nagtatrabaho. Kaso nasa training period pa lang ako ngayon. Pero huwag kang mag-alala pagkatapos ng training period ko. Tataas na ang sahod ko. Yung mga hiniram kong pera sa'yo, babayaran ko rin. At saka, yung panggamot ng lola ko, ako na. Nasaan na siya? President Lou, sa tingin ko po, si Mrs. hindi niya po gustong i-cut yung koneksyon nyo. Ituloy mo. Sa tingin ko po, si Mrs. sanay siyang maging independent mula pagkabata. Kaya, baka hindi pa niya kayo nakikita bilang sandalan niya. Pero pag pinagsumikapan nyo, maintindihan din niya yan. Ipabigay alam sa EUA, dodoblehin ang sahod mo. Ipabigay alam sa Anyteam. Bilhin niyo yung kumpanya. Sige. Talagang swerte ko si Mrs. Oy, Linchu, nakakotse ka na ah. Ordinaryong beefy lang to. Linchu, hindi ko sinasabing. Sa'yo na 3 trabaho kada araw, tipid na tipid ka sa lahat. Mahirapan ka nga makabili ng kotse. Kahit na, BYE lang yan, libo-libo rin yan. Linchu, baka naliligaw ka na ng landas, ha? Araw-araw. Sa opisina, nagpapakita ka ng mukhang Santa Dalisay. Pero sa totoo lang, di namin alam kung gaano kakagulo. Ang pagpapaubaya ng paulit-ulit. Magdudulot lang ng paghamak mula sa iba. Ako'y tuwid at matino. Kung wala kayong ebidensya, mas mabuti pang manahimik.
Kung hindi, isasakdal ko kayo sa paninirang puri. Mukhang lumakas ang loob ng saging ngayon ah. Mas mabuti pa yun kaysa kay. Lu Yongke na palihim na umiinom ng pills para hindi mabuntis. Kailan pa nakita ng babaeng to yun? Linchu, anong pinagsasabi mo? Linchu, sobra ka na. Ang nang una, siya ang mali. Gets? At totoo naman ang sinasabi ko. At ikaw, lalong walang karapatang husgahan ako. Araw-araw sa opisina, nang usyoso ka. Yung tungkol kay Lu Yongke na umiinom ng pills. Ikaw ang nagkalat noon, di ba? Ayos ka talaga, Litsi. Akala ko pa naman magkapatid tayo. Parang hindi naman pala ganoon kahirap sabihin. Linchu, hinahanap ka ng director. Ah, si Jay. Hoy, halika dito. Sigurado ako, susi ng Bentley ang hawak niya. Tama nga ako, Bentley talaga yon. Ano nang ginagawa ninyo? Ayos ka, Linchu. Nagnakaw ka pa. Ibalik mo sa akin yan. Halika kayo tingnan ninyo. Si Linchu, nagnakaw ng susi ng kots. Alam na namin na naghihirap pamilya ni Linchu, pero di namin inakala na magnanakaw pa siya. Sabi ko na nga ba, yung instant noodles ko sa mesa, kailan pa nawala? Baka siya ang kumuha. Dapat tanggalin ang ganitong empleyado. Sinong nakakaalam? Baka magnakaw pa ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Hindi ako nagnakaw. Ang business na to, regalo sa akin ng asawa ko. Linchu, sinabi mo pang hindi ka nagnakaw. Susi ito ng Bentley. Mas maniniwala pa ako. Kung sabihin mong peking susi lang, yan na binili mo online. Bentley? Anong ingay yan? Anong oras na ba? Supervisor, nagnakaw ng susi ng kotse si Linchu. Hindi ako nagnakaw. Supervisor, mapapatunayan ko. Hindi ako nagnakaw ng susi. Kotse ko talaga to. Seryoso, si Linchu ang may Bentley. Baka mayaman na pala sa pribado si Linchu. Kaya pala simula nang pumasok si Linchu sa kumpanya. Magaling na talaga mula pa noon. Tiyak na galing sa mayamang pamilya. Magaling na tao, imposible talagang. Paano siya makakapagmaneho ng ganyan kagandang sasakyan? Linchu, baka naman ninakaw mo rin ang sasakyan na ito. Trabaho ng supervisor, nakikita ko ang sasakyan na ito. Malamang, ninakaw talaga ni Linchu ang sarili niya. Ikaw? Sinasabi mong sayo ang sasakyan? Ang plaka ng sasakyang ito, malinaw na sa Lucy Blue. Sinasabi mo pa rin hindi mo ninakaw ang trabaho. Alam ko na, paano siya magkakaugnay sa Lucy. Halika, sumama ka sa akin sa presinto para magtapat ngayon na. Bitawan mo ako. Buwisit. Bitawan mo ang marumi mong kamay. Lu or Xiao? Ano? Ang pangalawang anak ng pamilyang Lu? Siya ba yung pinag-usapan na? Playboy na si Lu or Xiao, kaya pala nakapagmaneho si Linchu. Nang napakamahal na sasakyan, nakipagkaibigan pala sa pangalawang anak ng pamilyang Lu. Ang mga tao ng aming pamilyang Lu, kayo rin galawin nyo. Ayaw nyo na bang mabuhay? Linchu, pasensya na. Lakasan mo. Pasensya na, Linchu. Ano pa? Hintayin nyo bang mag-imbita ako sa inyo ng pagkain? Alis na, alis na. Lu or Xiao? Huwag mo na akong makita sa kumpanya, umalis ka. Ate, kamusta ang ginawa ko? Salamat, Lu or Xiao. Hoy, parang ina ang nakatatandang asawa. Dapat ko lang tong gawin. Inaapi ka nila, karapat dapat sa kanila. Ero, mayroon talaga akong maliit na bagay. Nais kong humingi ng tulong sa'yo. Humingi ng tulong sa akin. Hindi talaga inakala ni Linchu na nagkaroon ng swerte, nakipagkaibigan sa Lu or Xiao. Sabi ng pinsan ko, ikakasal na si Lu or Xiao at ang anak na babae ng pamilyang Fu. Ano sa palagay nyo kung malaman ito ni Miss Fu? Halika dito. Si Lucy Chu, nasa meeting pa siya ngayon. Baka mamaya, pag uwi ko sa gabi, sasabihin ko sa kanya. Ate, mayroon pa akong gagawin sa gabi. Kung hindi ayusin ng kuya ko ang car ko, magkakaproblema ako. Sa tulong ko sa'yo ngayon,
Pakiusap, halika, dito lang, dito. Ganito lang ba? Financial statements ngayong taon. May meeting. Anong department ang empleyadong ito? Humarap kay President Lu nang may meeting. Ay naku, tayo rin. Malalagot. Pasensya na. May kailangan ako sa'yo, pasensya na, naabala kita. Sino ang nambugbog? Tanong ko, sino ang nambugbog? Naayos na ni Second Young Master Lu. Assistant Dong. Gagawin ko na. Kumain ka na ba? Tara, kakain tayo ng hapunan. Mabuti hindi nakita. Sino ito? Binaliwala ni President Lu ang prinsipyo niya para sa kanya. Mukhang mahal na mahal ni President Lu. Magiging boss natin yan. Alaynan. May gusto akong pag-usapan. Sabi ni Second Young Master Lu, binlock mo ang bank account niya, pwede bang? Pero, nangako na ako sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na inapi ka? Dapat sa akin ka lumapit. Bakit ibang tao ang pinag-uusapan? Naayos na ni Second Young Master Lu yon. At hindi naman siya ibang tao, kapatid mo siya. Para sa'yo, ibang tao siya. Nagpapahiwatig ba siya kanina? Sa susunod, anumang mangyari. Sa akin ka agad lumapit, ha? Eh si Second Young Master Lu. Ako na ang bahala. Kumain muna tayo. Ikaw ba si Gao Dayuan? Ikaw ay sangkot sa pagnanakaw. Sumama ka sa investigasyon. Pupunta ako. Huwag kang mag-alala, baba muna ako. Ano sabi ng kuya ko? Sinabi ni President Lu na unblock na ang card mo. Sinabi rin niya, lumayo ka sa asawa niya, kung hindi. Hindi lang card ang mabablock. Kapatid ko pa ba siya? Maam. Hindi pa kayo matutulog? Matutulog na ako. Maam. Mali ang daan mo. Dito ang kwarto ng iyong master. Ako, Marahil ay dumating na ang matanda na ginang. Pupunta ako para buksan ang pinto. hindi maaaring malaman ni Ina na ako at si Lucy Chu ay magkahiwalay na tutulog, kung hindi, hindi na maitatago ang kasinungalingan natin sa kanya. Ikaw ba bakit ka walang suot na damit? Hindi ako sanay maligo na may suot na damit. Dumating na ang nanay mo. Oh, Bakit ka ang kalmado lang? hello. Ma, sinabi ni Chachu. Miss na miss ka na niya, gusto kanyang pumunta dito. At mag-overnight ng isang gabi. Okay, napakabuti talaga ng manugang ko. Normal lang naman na dumating ang nanay ko. Kung ganon, pag alis na ng nanay mo ako lang babalik sa kwarto ko para matulog. Sinabi ng nanay ko. Dito siya matutulog ngayong gabi. Ah,
Ito na ay tinutukso ako na gumawa ng masama. Bilisan mo, magsisimula na ang paligsahan sa paglanggoy. Hindi ako pupunta, mag-aaral pa ako. Magpahinga ka ng kaunti lang naman. Ang abs ng isang lalaki ay pinakamagandang karangalan. Halika na, tara na. Kamusta? Hindi ko masyadong nakita ng malinaw pero talagang ang ganda. Hintayin mo ako. Boss Lou, hindi pa ako nakakita ng taong mas disiplinado kaysa sa inyo. Sino ba kasi ang gusto niya nito? Takpan na lang natin ito. Luzichu. Napakahirap ng trabaho ni Luzichu. Sigurado pagod na siya. Bahala na, wag ko na lang siyang istorbohin. Saan ka na? Bakit ka naghugas ng panloob na pantalon sa gabi na? Gusto kong magpalit ng malinis, kaya hinugasan ko kagad. Madumi na ba? Sanay akong magpalit araw-araw. Oh, Punta ka na at matulog. Hindi ka man lang makahawak kapag nasa tabi, kailangan pa ng panaginip. Ginang. Wang Ma. Chochu, tingnan mo kung anong dala ko para sa iyo. Halika dito. Chochu, ikaw at si Zichu. Matagal na kayong kasal, hindi ka niya matulungan kahit na lang. Na bumili ka ng mga damit. Pinapadala ko na ng ilang tindahan dito ang lahat ng mga damit. Kung gusto, wag mo nang iwanan. Ma, wag ka nang mag-abala. Ay, hindi naman yan abala. Nakakapagod yang isa-isa mong susubukan. Kumuha ako ng mga modelo para ipakita sa'yo. Kumusta? Napili mo na ba? Nag-ayos din ako ng makeup artist, darating na. Ma, baka naman. Wag na lang. Okay lang yan, ikaw at si Zichu. Ang tagal na ninyong kasal. Sa buong Rongcheng, kakaunti lang ang nakakakilala sa'yo. Sakto. Si Zicheng, magpapakasal kay MS Fu. May inimbita ako, tulungan mo akong mag-assess. Ma, hindi ko kaya. Ay, bakit naman hindi? Ikaw ang panganay na manugang ng pamilya Lu. Ikaw ang masusunod. Basta hindi ka pumayag, kahit sino, hindi papasukin sa pamilya Lu. Hindi ko alam kung dadalhin niyong Master Lu ang babaeng yon. Ang party na ito ay para kay Yong Master Lu at kay Jingyao bago sila magpakasal. Kahit pamalikot si Yong Master Lu, hindi naman siya tanga, siguradong hindi. Sino nagsabi? Wow, ang ganda. Kaninong anak yan? Sa mga high society party sa Rongcheng, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kagandang babae. Ang lakas ng loob nitong puta, talagang pumunta. Pinakita sa akin ng pinsan ko ang litrato. Siya nga. Ginamit ang sasakyan niyang Master Lu at pinagtanggol pa siya. Jingyao, tingnan mo ang suot niya, ang labas. Hayagang palalait sa'yo. Wala siyang respeto sa'yo.
matanda na palang kakilala. Si Lu Zichu. Bakit wala pa? Lin Chu. Ikaw nga talaga. Ano, hindi ka pa rin nagbago sa pag-aral? Ngayon, kabit na ang inaral mo? Naging tanga ka na sa pag-aral, nag-aral ka pa rin? Ano naman kung valedictorian ka? Nagmamagaling ka pa. Sa tingin ko, study addict na lang ang tawag sa'yo. Hoy, sinong umalis? Dumating na si Ma'am. Alis na tayo. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo dito? Mukhang hindi mo pa nakakalimutan. Bakit mo ako pinagbibintangan? Siyempre dahil ikaw ang kabit. Ang babaeng ito ay kabit. Kaya pala ang ganda ng suot. Huwag mong isipin na papasukin ka ng pamilya Lu. Isang mababang uri, sa tingin ko, isa ka lamang. Laruan ni Lu Xiao. Ang aming Jingyao ay anak ng pamilya Fu. Ano ka ba? Kahit hindi ko alam kung paano ka nakapasok. Ngayon, umalis ka na. Ano? Gusto mong humingi ng tawad? Lin Chu, sabihin ko sa iyo, basura kang mababa ang uri. Isang segundo kasama ka, nasusuka ako. Kahit lumuhod ka at inumin ang alak na ito, hindi kita papayagang manatili. Jinyao, huwag ganyan, baka may bago siyang kakayahan, tulad ng paghiga ng parang aso. Pagdilaan mo ang alak na ito ng nakaluhod, baka payagan ka pa ng ilang minuto para makita namin. Humihingi ng tawad sa iyo. Karapat dapat ka ba? Lin Chu, baliw ka. Ano ang gagawin mo? Tulong, may tao ba dito? Patay na ba kayong lahat? Ikaw, matanda ka na sa pamilya Lu. Ako ang anak ng pamilya Fu, ang magiging asawa ng pamilya Lu. Dali, palayasin mo siya. Hindi, Miss Fu, sinasagot mo ako? Maniniwala ka ba kung tatanggalin kita? Ang Miss Fu na ito, talagang tanga, nasaktan ang may bahay, buong buhay niya. Hindi siya makakapag-asawa sa pamilya Lu. Ano ang nangyayari? Bakit? Pagdating ko ay magulo? Zicheng, dumating ka na, palayasin mo. Ang babaeng ito, kung hindi kita pakakasalan. Sino ang tinatawag mong puta? Siyempre siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo sa labas. Hindi kita pinapakialaman dati, pero huwag kang magmalaki. At dalhin pa sa bahay. May sakit ka ba? Sek, hindi mo iginagalang ang pamilya Fu. Sasabihin ko sa kuya mo, tingnan natin kung paano kanya ayusin. Ikaw. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Hindi ko siya kilala, wala akong koneksyon sa kanya. Totoo. AMM. Ibig sabihin, ito si MRS Lu. Sabi sa Lu Corporation, ngayon lang magpapakita. Ang asawa ng presidente nila. Hindi ko inakala na ito pala siya. Impossible. Paano ka naging asawa? Nang tulad ni Kuya Lu? Kahit anong iniisip mo, humingi ka na ng tawad kay ate. Ako. Huwag mo akong madamay. Kahit asawa siya ng anak ng Lu family. Ako rin naman ay magiging asawa ng anak ng Lu family. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? May tama ka ba? Kaya hindi ka makapasok sa Lu family. Humanap ng damit para sa misis. Opo. Ayos, nakakalaban ka na.
Natatakot akong magalit ka. Si MR Lu, nahuli na si Go Dayuan. Ano? Karma niya yan. Sa susunod na may ganyan ulit. Kung hindi ka lalaban, magagalit ako. Alaynan. Magaling. Tuloy ang salo-salo. Tao. Palayasin niyo sila at bawal na sila sa mga salo-salo ng Lu family. Kuya Lu, pasensya na nagkamali ako. Alam ko na mali ko. Magkasama tayong lumaki. Si Linchu lang ang may kasalanan. Siya ang nanggulo. Napakasama ng ugali mo. Kapag narinig kong minura mo si Chachu, kahit isang salita, puputulin ko ang dila mo. At sabihin mo sa tatay mo, wala ng proyekto. Ang Lu Corporation sa pamilya nyo. Kuya Lu, hindi mo pwedeng gawin yan. May kasunduan ako at ni Lu Zicheng. Napagkasunduan ng magulang namin. Siyempre pwede siya. Tita Chen. Sandali lang akong nawala, nabuso ka na. Nang ganito. Okay lang, Mama. Bago magsimula ang handaan ngayon, sinabihan ko si Chachu. Bilang panganay na manugang ng pamilya Lu, may karapatan siyang magpasya. Kung itutuloy ba ang kasunduang ito o hindi. MS Fu, best sa ipinakita mo ngayon. Sa palagay mo, papayagan ka ba ni Chachu? Tita Chen, ako'y tunay na nagsisisi. Bitawan mo ako. Fu Jingyao, hindi ka nagsisisi. Kundi alam mong hindi mo kayang mawala ang lahat. Kahit hindi pa ako matagal sa pamilya Lu. Alam kong nagkakaisa't magiliw sila, ngunit ikaw. Hindi ka bagay. Zicheng, ako. Huwag mo akong tingnan. Sinabi na ng ate ko, nagkakaisa tayo. Ang ibig sabihin ng ate ko, iyon din ang sa akin. Paalisin na. Bitawan mo ako. Buti na lang, natakot akong mabagalan, baka mabali ang binti ko sa kuya. Mga ginang at ginoo, ipakikilala ko sa inyo ngayon. Ang panganay naming manugang, si Linchu. May gusto na si Lu Zichu. Linchu, hindi tama ang tumingin sa sulat ng iba. Lalo na't hindi naman sinabi ni Lu Zichu na gusto kanya. Lahat ito, gawa-gawa mo lang. Malungkot ka pa ba sa nangyari kanina? Hindi, maliligo muna ako. Wala si Mama ngayon, sa kwarto muna ako matutulog. Nasa drawer ang susi ng kotse. Tapos na akong maligo. Sandali. Ano pa ang kailangan mo, Ginoong Lu? Ikaw. Ginulo mo ang gamit ko. Ay nako, nahuli niya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kung nakita mo na, bakit hindi mo binuksan? Alam kong ang pag-aasawa natin, pangkagipitan lang. Kaya hindi dapat akong umasa, kaya ako. Sinabi ko, kapag humakbang ka, ako na ang lalakad.
Nang natitirang 79, buksan mo. Ito ay ako. Sa panig ni Linchu. Ikaw. Kaya ang sinabi mong gusto mo. Ako. Ako. Ikaw ang lihim kong hinahangaan. Hoy, Ang pagpapaubaya ng walang kondisyon ay humahantong lamang sa paghamak ng iba. naalala ko na. Ikaw yung lalaking laging tumutulong sa akin. Akala ko. Sa mundo mo, wala akong naiwan na bakas. Paano naman nangyari yun? Noong estudyante ako, malubha ang astigmatismo ko. At wala akong pambili ng salamin. Kung hindi, siguradong nakilala na kita agad. Kaya, Ginang Lu, tatanggapin mo ba ang 10 taon kong paghihintay? At ang pag-amin ko ngayon? Boss Lu, may isang babaeng nagngangalang Linchu, ang nagsisiyasat sa mga galaw mo. Sabihin mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Hello, ako ang sekretarya ni Boss Lu. Ako na kaya ang bahala? Sa susunod, sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Naku, malalat na ako. Kakaiba. Anong kakaiba? Na-acquire na ng Lu Group ang kumpanya natin. Ano? Linchu, sa puso mo ngayon. Siguradong masaya ka sa loob-loob dahil sa relasyon mo kayong Master Lu. Malamang, smooth sailing na at direktang promotion. Siya naman, maganda ang pangarap. Hindi na mamahala ng kumpanya siyang Master Lu. At saka, ang tunay na misis ng pamilya, Lu ay ang eldest daughter ng pamilyang Fu. Isang bagay na hindi karapat-dapat sa entablado. Malapit nang matanggal sa kumpanya. Kaysa mag-isip ng mga ganyan, isipin nyo na lang kung paano. Maayos na matatapos ang trabaho nyo. Mga taong tulad nyo, mga sipsip. Malapit nang ma-optimize ng kumpanya. Ikaw, Nasaan ang gamit ko? Linchu, tanggal ka na. Ano? Ipapaliwanag ko sa iyo. Dahil may nag-report na sa loob ng kumpanya, nagkakagulo ka sa relasyong lalaki at babae. Sa panahong malapit nang ma-acquire ang kumpanya natin, hindi pwedeng magkaroon ng kahit maliit na pagkakamali. Boss Wang. Chismis lang iyan. Ang mga tsismis, hindi importante. Ang importante, nakasakit ka. Sa magiging misis ng Lu Group, ang eldest daughter ng pamilyang Fu. Totoo ba ang bagay na ito? totoo yan, Boss Wang. Nakita namin talaga yon nung araw na yon. Boss Wang, nakita talaga namin. Sobra ang alaga ni Second yung Master Lu kay Linchu. Sinabi ko yon sa pinsan ko, at sabi niya, galit na galit si Miss Fu, kung hindi mo haharapin si Linchu. Baka mahirapan tayong magpaliwanag sa pamilya Fu. Huli na ang balita ninyo. Kahapon lang. Kinansela na ng pamilya Fu at Lu ang kasunduan ng pagpapakasal.
Kinansela ang kasunduan? Dahil ba sa'yo? Tumingin ka nga sa salamin. Isa ka lang laruan. Huwag kang maghambing kay Miss Fu. Lin Chu, huwag kang magsinungaling dito. Ilang henerasyon ng magkaibigan ang mga pamilya Lu at Fu. Paano madali ang pagkansela? Kunin mo na ang gamit mo. At umalis ka na. Huwag kang makasagabal sa kumpanya. Ke, Malaking balita. Kinansela ng pamilya Lu ang kasal sa pamilya Fu. Totoo ba? Sigurado. paano mo nalaman? Siyempre galing kay Second Young Master Lu ang balita sa kanya. Kung hindi magpapakasal ang Fu at Lu, hindi kaya matanggal si Lin Chu. Gayunman, hindi inosente si Lin Chu. Ayaw na ayaw ng matriarch ng Lu sa mga babae ng anak niya. Lalo pat itong pangalawang klase ang napili. Hindi nyo kailangang magdesisyon. Ako ang magdedesisyon. Aalis na ako. Sa kumpanyang walang paninindigan. Nagpapabaya sa empleyado at hindi marunong makinig. Ayoko nang magtrabaho. Pigilan siya. Anong ginagawa ninyo? Lalabanan nyo ako. Ikaw, hindi ka karapat dapat tagpawisan ko. Lin Chu, huwag mong isipin na dahil nakipagrelasyon ka kay Second Young Master Lu, ay wala ka ng pakialam. Ang bagong director ng kumpanya ay si First Young Master Lu. Kahit si Second Young Master Lu ay magpapakumbaba sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Ako at si Second Young Master Lu. May relasyon talaga. Inamin mo rin. Tingnan nyo, ano ba ang sabi ko? Si Second Young Master Lu ay bayaw ko. Lin Chu, ibig mong sabihin. Ikaw ang asawa ni First Young Master Lu. Nagdadalawang isip pa ba siya? Gising na. Sino ang nagdadalawang isip? Boss Lu, sinasaway ko lang. Isang empleyadong nagmamalaki. Sana'y huwag mo itong isipin. Nga pala, Boss Lu, yung finance at report. Naipadala ko na, kasya siya ba sa'yo? Maganda ang report. Pero, ang Lu Corporation ay titigil sa acquisition plan na ito. Bakit, Boss Lu? Siguradong dahil kay Lin Chu. Nagmumura-mura siya kanina. Nagalit si Boss Lu. Lin Chu, hindi mo ba sinabing asawa mo si Boss Lu? Narito na si Boss Lu. Bakit hindi mo tawagin? Honey, sabihin mo sa kanila kung asawa mo ba ako. Lin Chu, tumahimik ka nga. Ikaw ang dapat tumahimik. Tinanong mo kung bakit ang Lu Corp ay titigil sa acquisition plan. Sasabihin ko sa'yo, dahil ininsulto mo ang asawa ko. Kain tayo. Tara. Assistant Dong, nagkamali ako. Tulungan mo naman ako. Kalimutan mo na, Boss Wang. Wala nang pag-asa. Alam mo ba kung bakit kahapon si MS Fu ay pinaalis? Bakit? Dahil ininsulto niya ang misis ng aming Boss Lu. Talaga palang dahil sa kanya. Ito. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagbigay ng maling impormasyon. Pinagtripan mo ako. Pinagbumukha akong tanga kay MS Fu. Halos mamatay ako sa babo. Ibabalik ko sa iyo ang pinagdaanan ko ng maraming bises. Nang agrabyado ka pa sa akin. Lin Chu. Ikaw ba si Lin Chu? Sino ito? Ito ang asawa ko. May asawa ka na pala? Legal na mag-asawa. Ayos lang. May class reunion. Naghahanap sila ng paraan para makontak ka. Sakto, di ba? Kung gusto mo, pumunta tayo, sama ako. Nga, Lin Chu, para makilala ng mga kaklase. Ang asawa mo. Tara na. Tingnan ninyo kung sino ang dinala ko. Sino to? Parang si Lin Chu. Hindi, si Lin Chu yan? Simple lang si Lin Chu noon. Ito, siya ang top isa natin noon. Lin Chu, Ang tagal nating hindi nagkita. Siya nga talaga. Chochu, ikaw nga.
Top student, parang top tanga. Libre ang lahat ngayon dito. At ilabas ang pinakamahusay na alak at pagkain. Lahat yan ay serve. Sage. Anong hangin? Ang nagdala sa'yo dito? Chochu, huwag mo silang pansinin, may mga tao na mahilig mambastos. Sino ang mambabastos? Yung nagalit siya yun. Ikaw. Akala ko dati pa yan, noong estudyante pa tayo. Hindi ko akalain. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagto-toothbrush. Ang galing mong magsalita ngayon, dati, tahimik ka lang sa klase. Naalala ko, hindi ka masalita noon, Linchu. Ngayon, ang talas ng dila mo. Chochu, hayaan mo sila, tayo na. Reserba mo tong upuan, darating din ang asawa ko. Nga, asawa ni Linchu? Kapag nakita ninyo, magugulat kayo, ang ganda-ganda. Mga kaklase lang tayo, huwag magyabang. Alam naman natin, ang pamilya niya, maaari bang makapangasawa ng mayaman? Sino to? Mali ng kwarto. Naku, ito na kaya. Ang asawa ni Linchu. Ano ba yan? Kung asawa niya yan. Tutuwad ako at mag-inom sa inyo. Medyo nahuli. Hindi, halika na. Kumusta? Ako ang asawa ni Linchu. Luzichu. Feng Lingfei, hindi ba dapat? Magtuwad ka at mag-inuman na? Paano natin alam kung tunay na mag-asawa? Linchu, hindi ba't para lang? Magpasikas sa amin, umarkila ka ng lalaki. Feng Lingfei, mali ang akala mo. Ngayon lang nalaman ni Linchu ang reunion ng mga kaklase. Nagkasalubong lang kami, di ba? Kailangan ko bang ipakita ang marriage certificate? Sa babaeng ito, Huwag na, mahal. Gaya ng ganitong tao, kahit ipukol mo sa kanya. Ang marriage certificate, magpapa-verify pa yan sa jeans. Pero sabi mo, Boytoy ang asawa ko. Ituturing ko na lang yon bilang papuri. Hindi lahat ay kasing gwapo ng asawa ko. Ikaw, Mga maginoo, narito na ang inyong mga order. Boy Labaise, Alaskan King Crab. Ito ay caviar. Meron ding Mote at Romaine Conti. Isang cup plus na red wine. Waiter, mali ata to? Ama po. Ito ay talagang para sa inyo. Manager Zhu, ang bait-bait ninyo. Alam kong magkaibigan. Ang tatay ko at kayo. Naku, pero ang mamahalin naman ng mga ito. Napakalaki ng ginastos ninyo. Ah, kaya pala dahil kay Feng Lingfei. Nung college, nagdadala na si Feng Lingfei ng quotes sa class. Hindi ko akalaing ganito kalakas. Ang pamilya niya, kaya mismong manager ang naghatid. Linchu, anong ipinagmamalaki nila? Ito ang kumpiyansa na dulot ng pagiging isang yan. Anong masama kung ipagmalaki ko? Hindi tulad ng iba. Nakikikain lang, may dala pang pamilya. Linchu, baka naman. Humingi ka na lang ng tawad kay Feng Lingfei. Nga, baka sa hinaharap. Kailanganin mo si Feng Lingfei. Magpakumbaba ka na lang para masaya lahat. Hoy, kayo. Kung kakain kayo sa akin, sumunod kayo sa alituntunin ko. Humingi ng tawad. O umalis kayo. MS Feng, baka nagkakamali ka. Hindi ko kilala ang tatay mo. Si Feng Jun ang tatay ko. Nakainuman ninyo. Marami akong nakainuman, hindi ko na matandaan. Ayun, nagpanggap lang pala, naghanda ng malaking panggulat. Manager Zhu, pero sinabi ninyong libre ito. Dahil kay Boss Lu at kay MS Lin kaya ito libre. Impossible. Bakit imposible? Ang halaga ng hapunang ito, hindi bababa sa milyon. Paano mo kayang bayaran yan? Kung sabi mo di ko kaya, di ko nga kaya. Manager Zhu, si Amit Feng ang magbabayad ngayon. Mahal, ayaw ko nang kumain dito.
Lipat na tayo. Wala nang masasabi sa kanila at sa grupo nila. Umalis na tayo. MS Feng, bayaran na. Kabuuan ay 2,500,000. Ano? Ito ang presyong itinakda ni Boss Lu para sa iyo. Nga pala, nakalimutan kong sabihin, si Boss Lu ang may-ari ng hotel namin. Asawa rin ni MS Lin. Kasalanan ni Feng Lingfei. Nasaktan ng todo si Lin Chu ngayon. Si Lu Zichu, nahanap ko sa Baidu, siya ang presidente ng Lu Group sa lungsod natin, pinakamayaman sa Rongsheng. MS Feng. Card o cash? Hati tayo. May gagawin pa ako. Kukunin ko pa ang anak ko sa school. Hindi ako kumain. Hoy, hintayin mo ako. Bagay na bagay. Tigilan mo. Sabi ko na nga ba, nung college, bakit araw-araw? Nasa paligid mo. Nagbabalak pala. Biro lang. Naiinggit ako sa inyong dalawa, parang mag-asawang Diyos. Naku, bakit kayong dalawa, kumakain kasama ang magandang babae? Hindi man lang ako sinabihan. Maganda. Ako si Lu Zicheng, kapatid niya. Ikinagagalak kitang makilala. Si Chan, bumalik ka agad. May dala silang tao. Pinagbawalan ang ospital na gamutin ang tatay mo. Ano? Kailangan mo ba ng tulong? Nakikiusap ako sa iyo. Ang buhay ng matanda naming Shen ay nakasalalay sa gamot na ito. Kung ganyan, mamamatay siya. Kung ganoon, tanggapin mo na ang bayad, 30,000 para matapos. Kung hindi, maghintay ka na lang sa kamatayan. Paano ninyo nagawa ito? Ang matanda naming Shen ay nasaktan sa inyong construction site. Hindi kayo nagbigay ng sahod, walang bayad, 30,000 lang. Wala ba kayong konsensya? Konsensya? Alam mo ba kung sino ang kontratista ng city na ito? Lu Group. Gusto mo pa ng pera? Naniniwala ka bang ibabaon kita ng buhay? Hindi ninyo pwedeng gawin ito, pagpatay iyan. Dito. Nay, ayos ka lang ba? Anong ginagawa ninyo? Labag ito sa batas. Paano? Babae ka, gusto mo pang ipagtanggol ang iba? Ganito na lang, subukan natin matulog ng magkasama. Baka pag-isipan kong pakawalan ang matandang yun. Ang lakas ng loob mo, kanino ka nagsasalita? Papatayin kita, paniwalaan mo. Okay ka lang. Sinampal mo ako? Alam mo ba ang batas ng kalye? Seg, subukan mo ulit. Anong masasabi mo? Mga tol, atakihin nyo. Sampalin nyo ang mukha niya. Hoy, hindi, boss. Anong ginagawa nyo? Tigil. Isa na namang gustong mamatay. Gibain nyo siya. Kuya, sampalin mo ng malakas ang mukha niya. Zicheng. Nanghina na katawan mo sa babae at alak. Tingnan mo kuya mo. Ang gwapo. Ete, off lang ako ngayon. Nandito pa ang iba. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mga tauhan kami ng Lu Corporation. Huwag mo kaming galawin. Hindi ka papatawarin ng Lu Corporation. Sinasabi mo bang ang Lu Corporation ang nag-utos na pumatay ka ng walang awa? Ang Lu Corporation ang hari sa Rongcheng. Natatakot ka na ba?
Ang Lu Corporation ay hindi nagkukulang sa sahod ng mga manggagawa. Kumpleto ang insurance ng bawat isa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasiraan ng Lu Corporation. Lu Zichu, ang tatay ko, talagang. Nasaktan siya habang nagtatrabaho para sa Lu Corporation. Baka may pagkakamali lang. Ang Lu Corporation ay hindi nang aapi gamit ang kapangyarihan. Nabalitaan kong ang Lu Corporation ay laging inuuna ang tao. Lalo na ang pangalawang anak ng pamilyang Lu, hindi lang gwapo. Mabait pa talaga. Si pangalawang anak ng pamilyang Lu ang nag-utos sa amin. Tama yan. Tol. Maging totoo ka. Kailan ba ako nag-utos sa inyo ng ganito? Ako. Hindi talaga ako. Di ko sila kilala. Paano ko sila pagsasabihan ng ganyan? Ikaw ang pangalawang anak ng pamilyang Lu. Ako. Pangalawang anak ng pamilyang Lu, pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Pakiusap, hindi talaga ako yun. Pangalawang Ginoo. Yung. Kuya mo yun. Tita, tumayo ka muna. Tita, huwag kayong mag-alala, aayusin namin ito. Para sa'yo ito. Tara, dalhin mo ako sa amo mo. Kuya Hao. Tapos na ba ang problema? Hindi pa. Kung hindi, bakit ka bumalik? Itong buwang ito. Meron akong milyon-milyong utang sa sugal. Hindi pa nababayaran. Kaya, ginamit mo ang pera ng Lu Group para magsugal, tapos sa mga empleyado ng Lu Group. Inaapi at pinagkakaitan ng sahod. Sino kayong mga hayop kayo? Ang lakas ng loob sakin. Bulag ba kayo? Boss, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na ginagamit mo ang pangalan ko. Pa gumawa ng kalokohan dito. Boss, ilang buwan na akong hindi nagpapasahod sa kanila. Nakatipid tayo na malaki para sa Lu Group. Napakalaking tipid. Assistant Dong, investigahan ng buo ang construction group sa ilalim ng Lu Group. Ang insidente ng delayed na sahod. Bayaran lahat ng delayed na sahod. Dagdag pa. Magbigay ng isang buwang ekstrang sahod bilang kompensasyon. Kuya, ako. Isang departamento lang ang pinagkatiwala ko sa'yo. Ganito ang ginawa mo. Umuwi ka at mag-isip-isip, huwag kang lalabas ng kalahating buwan. Kuya, hindi ko kasalanan ito. Aksidente lang. Ang aksidente mo. Muntik nang magdulot ng pagkawasak sa pamilya ng iba. Kalahating buwan ay mabait pa yan. Tama si kuya mo. Kung hindi nakilala ni Sitian, kami, malaking gulo na ang nangyari. Sa tingin ko, kulang ang kalahating buwan. Mas mabuti pang parusahan ka, alagaan mo ang tatay mo ng isang buwan. Salamat, Chochu, salamat sa'yo. Kasalanan namin ito talaga. Ang mga gastusin sa gamot sasagutin ng grupo. Para naman sa kompensasyon. Hayaan mo si Zichin ang mag-apply. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Sa pagkakataong ito, ako ang nagkulang. Maganda na ang ginawa mo. Sa isang malaking grupo. Hindi naman lahat ay maaasikaso. Bakit ka pa rin malungkot? Tapos na ang operasyon ni Lola. Kanina, nakita ko si Jushen sa kwarto ng pasyente. Gusto kong dalawin si Lola. Halika, samahan kita. Ano pang hinihintay nyo? Ilipat nyo na ang pasyenteng ito. Dr. Huang, ang pasyenteng ito ay espesyal na ipinagbilin ni Pangulong Zhao. Kailangang ilagay sa espesyal na pangangalagang silid. Si Pangulong Zhao ay napakatanda na. Maaretiro na siya ngayong taon. Vice Pangulong Wei. Siya na ngayon ang may tunay na kapangyarihan. Ang biyenan ng Vice Pangulong Wei. Nagkasakit. Si Ginang Wei ang nag-utos para sa espesyal na silid na ito. Bakit hindi pa kayo kumilos? Dr. Huang, ang pasyenteng ito ay kakagaling pa lang sa operasyon. Hindi pa gaanong matatag ang kalagayan. Pwede bang maghintay muna? Bakit hindi pa ninyo agad ilabas? Ang matandang babaeng ito, maihahambing ba sa biyenan ng Vice Pangulong Wei? Ginang Wei, nariyan na po kayo. Ang silid na ito, handa na po para sa inyo. Sino ito? Ang baho. Ilabas na agad. Baka hindi makakontrol ng pag-ihi at pagdumi ang pasyente. Ililipat ko na po siya sa ordinaryong silid at papalitan ng damit. Ganito na ang lagay, wala nang saysay mabuhay. Mas mabuti pang mamatay. Narinig mo ba? Tawagan agad ang pamilya para sunduin. Para hindi makaabala sa kalooban ng nanay ko. Opo.
Bakit hindi pa kayo humanap ng lugar para itapon ang matandang babaeng ito? Bilisan nyo. Tawagan ang pamilya. Nin, Ano po? Parang narinig ko pong tumatawag si Lola. Nasa espesyal na pangahalagang silid si Lola, ay nagbabantay palagi. Baka nagkamali ka lang ng nakita. Naghihintay po si Dr. Zhao, sabay tayong pupunta. Tara na. nanay, iba-iba ang kapalaran. Tingnan mo yung kanina. Yung matandang babae, nakahiga doon, walang nag-alaga. Nanay, biyenan kayo ng Pangulo. Laging may mag-asikaso sa inyo. Ginang Wei, nilinis ko na po ang silid para sa inyo. Tingnan nyo po kung ano pa ang kailangan ninyo. Matalino ka. Sa susunod, sasabihin ko sa asawa kong si Lao Wei, na bigyan ka ng payo. Salamat po. Walang anuman. Sino kayo? Nasaan ang mga tao dito sa silid? Sino kayo? Pwedeng-pwede ba kayong pumasok ng basta-basta? Nasaan ang lola ko? Yung matandang babae. Pinalabas ko na. Ano? Ikaw? Pinalabas mo siya? Pasisunduin ko agad ang matanda. Pangulong Zhao. Anong kaguluhan ito? May sakit ang nanay ko, kailangan ng kwarto. Yung mga tao na yun. Mas mahalaga pa ba sila sa nanay ko? Nanay mo? Ano ba ang nanay mo? Ikaw. Mga tao. Palayasin ninyo sila. Sino ang maglakas loob? Ako ang asawa ni Deputy Director Wei ninyo. Malapit nang maging sa amin ang ospital na ito. Si Lao Wei ang magdedesisyon. Ngayon, subukan ninyo akong galawin. Maniwala kayo o hindi, palabasin ko kayo ngayon din sa ospital. Director Zhao, hindi ko alam kung anong kamag-anak ninyo ang matandang babaeng iyon. Pinapagamot at pinaopera mo na siya. Sapat na iyon bilang kabutihan. Hindi na kailangang makipag-alitan kay Deputy Director Wei dahil sa ganoong tao. Anong klaseng tao? MRS Lu, huwag kayong magalit, nagpadala na ako ng tao. Pasunduin agad ang matanda. Director Zhao, gusto mong agawin ang kwarto sa akin? Tignan mo muna kung karapat-dapat ka ba. Director Zhao, malapit ka nang magretiro. Sa hinaharap, ang Kangda Hospital ay magiging. Sa pamilya Wei na, mas mabuti pang mag-ingat ka, Nay. Nandito si Lao Wei ngayon, walang makakaagaw sa iyo ng kwarto. Ikaw. Ikaw. Nay, baka pwede tayong lumipat na lang ng kwarto. Ito, aniwang ubos ko lang ito. Hindi na kailangan tumira sa ganitong kwarto. Wei Chang, anong sinasabi mo? Kahit karaniwang sipon lang ang nanay ko, dapat siyang tumira. Sa ganito kagandang kwarto. Deputy Director Wei. Pag-aksaya ng mga kagamitan sa pangahalagang pampalusugan. Mukhang hindi ka nga talaga angkop na maging Deputy Director. Ano ang problema sa pag-aksaya? Amin ang mga iyan. Gagamitin ko kung paano ko gusto. MR Lu, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ang asawa ko, hindi siya marunong. Lilipat na kami agad, MR Lu. Alisin si Wei Chang sa lahat ng kanyang tungkulin. Ikaw na ang bahala. Sage. Paumanhin lola, nahuli ako. Ayos lang, Lola, ako. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Ay, huwag kang umiyak. Lola, hindi na ba ito okay? Binata. Ikaw pala. Lola, Kilala mo siya.
Malapit nang magsimula ang klase ng apo ko. Yung matrikula. Kulang pa ng konti. Anong gagawin natin dito? Sino ka? Kaklase ako ni Linchu. Sabi niya noon. Ipapahiram niya sa'yo ang pera. Ay naku. Kaya naman, Lola. Kinuha ko na ang pera. Nga pala, Apo. Tandaan mo, ibalik mo ang pera sa kaklaseng ito. Lola, Baka hindi na kailangang bayaran ang pera. hindi pwedeng ganon, tong pera na to. Kasi, kasal na kami. Kasal na kayo? Lola, huwag kayong mag-alala. Sige, Lola, makakampante na ako. Sa ngayon, may tao na. Mag-alaga sa apo ko. Mabuti. Tiwala ka lang na dito ka tumira. Nanay, ikaw nga talaga. Nanay, ngayon, malakas na ang katawan mo, AM. Salamat sa inyo. Hindi nyo ako inalagaan. Inalagaan ako ng apo ko. Nanay, yan ang sinasabi ko. Nanay, ito ako ang biyenan ni Chachu. Biyenan. Biyenan pala. Ang ganda ng pangangatawan, ang bata mo tingnan. Pinutol nyo na ang relasyon nyo kay Chachu. Huwag na kayong magpanggap na kamag-anak. Nanay, Anong sinasabi mo? Kami si Chochu, mas malapit ang dugo. Kahit mabali ang buto, magkadugtong pa rin ang litit. Gusto naming makipag-ayos kay Chachu. Gusto naming makipag-ayos. CJ, kunin mo na lang ang 1 milyon. naku, Chachu. Mukhang hindi mo naman kailangan ang 1 milyong yan ngayon. At saka, ginamit na ng kapatid mo ang 1 milyon. Hindi mo naman talaga kukunin yon, di ba? Kung ayaw mong gumastos, huwag kang magsalita ng pagmamahal. Lola, alis na tayo. Linchu, isip-isipin mo mabuti. Kami ang sandalan mo. Huwag mong isipin na maganda ang buhay mo ngayon. Paano kung maapi ka balang araw? Hindi ba? Kami ang magtatanggol sa'yo? Tama. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maapi si Chachu. Si Chachu sa amin ay mahal na mahal ng buong pamilya. Tita, alis na tayo. Tara. Walang kwentang bata. Walang kwenta talaga ang babae. Mas mabuti pa ang lalaki. Mapa, Anak, bakit kayo nandito? Tamang-tama, wala na akong pera. Bigyan niyo ako ng 1,000. ilang libo, kahit ilang daan, wala na tayo. Ilang libo pa, gago ka. Naubos niyo na ang 1 milyon na binigay ng ate ko. Tapos nagtatanong ka pa? Gastador ka kasi, kaya naubos. Tama. Sage, ipaubaya niyo ang bahay. Bigay niyo sa akin ang pera. Ipaubaya. Ipaubaya ang bahay, saan kami titira? Bahala kayo. Akala ba niyo talagang alagaan ko kayo? Hayop ka, papatayin kita. Tama na, tama na. Iyo, magpahinga ka ng mabuti sa mga susunod na araw. Alagaan mo ang sarili mo para gumaling. Ita, huwag kang mag-alala, madalas akong maghiwa. Malakas na ang katawan ni Tio ngayon. Kumusta ang performance ko? Pumayag ka na ba? Pasensya na, sabi ko na, wala akong interes sa mga gago. Aminado ako. Aminado akong medyo gago ako dati. Pero pwede akong magbago. Kaya bang magbago ng ugali ang aso? Hindi magbabago ang aso, pero ako kaya. Kung hindi ka naniniwala, manunumpa ako. Huwag kang manumpa. Natatakot ako baka malapit ka sa akin, mapatungan ako ng kidlat. Bakit ka mapapatungan ng kidlat? Di ba? Sabihin mo sa akin. Lumayo ka sa akin. Pwede bang bigyan mo ako ng 1 piraso na mansanas na binili mo? Maligayang bagong taon. Tagay. Uwi na ako.